Kung tumuli, anak, mahal, mapasalamatan kami. Hindi mo na ba ikaw ang oras na amo ka mo i-enjoy samtang kami maminaw sa imong mahal mo. Di pa maba lamang ang imong bese, ang imong lagad, ang bubukas sa imong mga gabi. Dapat ikaw ang makikinabi, direct for the heart, kay ikaw ng Diyos, lain na kahibag. Kung unsa ang tinuod nga misyon sa among heart, kung labaw sa tanan, ikaw rin kinakaiban, kung unsa yun ang need of the time. Unsa yun ang ikinahanglan namin, Lord, sa tinuuray yun na klase sa pagpanginahanglan. Sa amahan, imo ang oras, Lord. Imo ang panahon. This is your moment, this is your time. Do whatever you wanted to do according to your sovereignty, O God. Kining tanan, tumulog pinaangay sa kamahanan ng ngalan ni Hesus Kristo na among Ginoong namiluwas. Amen. Pagpapaglingkod ng mga Iso. As a Christian, importante kaayo nga mailhan nato ang atong Ginoo nagialagaran nga gamhanan siya. Nga gamhanan ang Dios. Kaya it should be always be kalabidang kuan sa atong unang-unang kasing-kasing nga mo'y gaisag ulo kanunay sa atong unang-unang kasing-kasing nga akong Dios nga gilagaran gamhanan. O importante sab kaayo nga maila-ila gid nato ang atong Ginoo nga He is the God who knows everything. Nga walay nasalipdan. Unsa man ang imong kahimtang, unsa man karon ang present situation nimo. Nakahibalo ang Dios ana. Gabisan pa gani ang mga butang nga nasa mo na una kasing-kasing, nahibalo ana niya because He knows everything. He is an omniscient God. O kinahanglan nga maila-ila po dato ang Ginoo nga He is everywhere. Naa siya sa tanang dapit. All at the same time. Kung naa siya dili, naa siya dito, naa siya dito, naa siya dito. Kung nabati nato siya din, nabati ko na nila dito because He is an omnipresent God. He is everywhere. He knows everything. He is so powerful. He is so powerful, God. So, ikaw na yun ang nakaibalo. O siya, kung inaana ba imong pagkaila sa Diyos, nga imong gialagaran mga Iso. Ikaw ra gyud og siya. So gid nata karon ni Lord diri sa Revelation. Revelation is the last book of the New Testament and the last book of the whole scriptures from Genesis to Revelation. Katapusan siya nga libro sa Bible. Tinita karon gidala ni Lord. Nganong gi-aprihan nako ang mensahe ni Lord karon nga ang kinahanglan na naila-ila nato, kinahanglan na hibaluan nato makita natong Dios nga gialagaran gamanan aside sa tanan naa sa tanan dapit. Why? Because in Revelation chapter 3 or even sa chapter 2 and chapter 3, naghisgot ni ang duha ka chapter sa pito ka klase sa iglesia. And for every church, kanunay ga-mention yun ni Ginoong Jesus, I know your works. Kanunay siya gayon, I know your works. Nakahibalo ko sa kinabuhi nimo, nakahibalo ko sa imong pagpangabudlay, nakahibalo ko sa imong mga binuhatan. Kanunay na niya sa kada of all the 7 churches, kanunay niya kaisulti na, I know your works. I know your works. Walay nasaligdan ang tanandayag sa akong atubangan. Kaya balik-balik kita niya. In fact, dini sa verse, chapter 2. Sa chapter 2 nga naghisgot din ha, no? Naghisgot din ha may tungod sa loveless church. So, verse 2, chapter 2, verse 2, ingan niya, I know your works, your labor. Dahil alam ko, ang imong mga gipang, imong pagpangabulay, ang imong paghago. No? Dahil, in verse 9,
in verse 9 na nag-isgot niya sa persecuted church. No, iglesia nga grabe nga persecution. Naagi hapon nila sa verse 9. Sa verse 9, I know your works, tribulation, and poverty. Grabe, no? Ang mga tribulation, ano anak ko na, ang imo kapuprihon, ano anak ko na, tanan yun ay, huwag yun nasalitan sa Ginoo. In verse 13, yung yapon diha, ginanggapon ang mga church nga ga-compromise or compromising church. Ingon yapon diha sa 13, I know your words and where you dwell. Manuan yun ni Lord, tanan, no? In verse 19, ingon gihapon diya unsa ka klase nga church na naa sa 19, the corrupt church. Ingon gihapon siya niya, I know your works, your love, your service, your faith, and your patience. And as for your works, the last are more than the first. Ibanuan niya po na ni Lord. Walay na sa litdan. Bisan ang atong present condition, ibanuan na ni Lord. Amen. And then, in chapter 3 na, chapter 3, na giniskutan niya sa chapter 3, verse 1, ang giniskutan niya is maitungod sa the dead church. Patay nga church. Outwardly, tanawon mo alive, but outwardly dead church. Dili kinahanglan mag-judge no? Pero kini, ito sa about 7 churches nga kita na ang maka-gauge kung asa ta na bilong ani nga category, ani pitong klase sa church nga gisbutan diri. Sa chapter 3 verse 1, ingon gihapon niya. And to the angel of the church in Sardis write, this thing says, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your words, that you have a name, that you are alive, that you are dead. So, another kind of church. Pag-abot pa yun sa, pag-abot sa kaning faithful church, na sa 8, ang ingon niya, I know your words. See, I have set before you an open door, and no one can shut it, for you have a little strength, and kept my word, and have not denied my name. And then, diha sa gitawag ng lukewarm church, sa 14, sa 15, ingon niya po, I know your words, that you are neither cold, nor hot. I will spew you out of my mouth. Ang kayo, karon wali ka sa kasagaran, you are neither cold nor hot. Or dili ka bugnaw, dili ko kainit. Pero ako kikang iluwa. So, gitawag na siya ng church na lukewarm. Lukewarm. Kung ginutong kape nga lukewarm, lamig itong init. Lamig yung na ng kape nga init, no? Yung manglimot-mot ang kahumot sa kape. Sa kinabuhi, sa Kristohanon, ganahan yun ang Ginoo magtanaw sa mga init, gid kayo na mga Kristohanon, dasig, kayo, ganahan gid kayo tanaw si Lord ana. Ganahan kay gamit si Lord anang mga Kristohanon nga dasig, init. Nga bisan palagi o walay ikabuga. No? Gitawag nga little strength. Nga mo na ang hisgutan karon. Nga diri makita sa chapter 3 verse 8. No? Muna ang hisgutan karon. Dili sa verse 7 to verse 11, it talks about the faithful church or the Philadelphian church. Philadelphian church. Out of the 7 church, kiniragyan ang i-comment ni Ginoong Hesus nga positive kaayo ang iyang commendation ani nga mga Kristohanon nga bilong aning Philadelphian church. Just say, I know your words. See, I have said, nanaawa ninyo. See, I have set before you an open door that nobody can shut it. Walay bisan kinsang makasiraan. Because you have little strength. So may mga kusgan dire. Pero dire, I have set before you an open door that nobody can shut it. Because you have little strength. Secondly, you have kept my
word. Third, and you have not denied my name. Muna gingon ni Ginoong Jesus, the reason when we speak about open doors, the reason nga nung ni-appraise si Ginoong Jesus to open doors, because king mga Philadelphian church has little strength. Kung kita tinuod ng mga Kristohano, dapat i-acknowledge natin kanunay that we are a nobody. Kung nahimo lang tang tsada, tuod lang sa uma ni Lord, kay ipakamadyan ta, that is how precious you are. But we are nobody. We are weak. We need to acknowledge that we are weak. Huyang na. That's why ipadaganya ang grasya. Because we are too weak to save ourselves. It is only by grace. Balik kanina sa Sunday school. It is only by grace that we have been saved. And anytime we acknowledge that we are weak, no, ng Bible, it is then that the grace of the Lord is made perfect. Kaya kung magtuog ka nga well-off ka, then, but pasabot, wala na ka nang inakilan sa grasya sa Diyos. Pero kung mo acknowledge ka nga, walang-wala ako, Lord, have mercy, Father. Kung dili ka mamuhat, kung dili ka magagapong, kawang lamang gihapon ang nananit is then that the grace of the Lord is made perfect. Little strength. The reason why there's an open doors. Unsa nga mga klase nga mga open doors may iso? Open doors of opportunity for you to be blessed by the Lord, for you to be saved, for you to be anointed, for you to be empowered, for you to be used mightily by the Lord. There are a lot of open doors to enjoy the presence of the Lord, that in the presence of the Lord there is hope. That in the presence of the Lord, there is satisfaction, there is strength, there is rest, there is peace, there is joy, eternal joy, not only happiness, because ang happiness depend on the circumstances. Pag naa kay kwarta, happy ka. Pag wala kay kwarta, dili happy. Sa mga bata noon, pag naa kay uyab, happy ka. Pag wala kay uyab, dili ka happy. Pag naa kay tsada nga cellphone, happy ka. Pero pag wala kay tsada nga cellphone, hindi ka happy. That's happiness. The joy. When the Lord opened the doors, no? That nobody can shut. The Lord Jesus Christ actually opened. Pag abot ni Ginoong Jesus, ininiini nga kalibutan, gi-aprehan. No? Walay, gi-withhold ni Ginoong Jesus. Yun ang po yung sa Ginoo, nothing, no good thing shall He withhold to those to His children. Walay bisang mga bahay butang nga withhold. But abi ninyo, the only problem is kita get actually every good things because we are called and chosen by God. Every as His children, no? Isip yung mga katawan, walay ikaw kuno papa sa earthly ako, ikaw mama. Wala kay mga plano nga dautan sa imong mga anak. Walay mga butang i-withhold nimo nga to sa imong anak kay ang imong mga plano, ang imong gustong buhaton puro gina maayo. Kung iunana tang ginikanan dili nini nga kalibutan sa baka ang atong Ginoo. Atong langit ng amahan. Amen. Can we say amen? Yes, because we have that heavenly Father in the heavenly, in the heaven. So, He opened the door. Si Jesus Christ gi-abrihan. Walay gitaguan ni Ginoong Hesus, tanang gi-abrihan. That's one thing nga makita nato diri nga, why is it, no? Why is it nga nag-abri siya o puntahan nga walay bisan kinsa nga makasirado nini. Walay bisan kinsa nga makaino, di ka kalangit. As long as you have that Jesus in your heart, the one who opens the door. Jesus is the one who opens the door. Every opportunity, every privilege, it comes from the Lord Jesus Christ.
Because you have little strength. That's why He opened the door. And second, because you kept the word. Unsa ka-importante kaayo in keeping the word of God in our Christian life. But most of the time, it was neglected. That's why, murag, sa mga panahon nga naay mga pagsulay, dili tagalisod tagaaginog tagtindog, dili ta ka bounce back diretso. Why? Because we do not keep the word. We do not keep the promises of Jesus. Munang importante kaayo nga dili nato i-neglect ang pulong sa Dios. But sad to say, may pa ang cellphone kay mat-antulan, pero ang imong Bible, okay, may nga, ang Bible na ko naman sa cellphone. Okay na siya. Okay na siya na reason. But the problem is, pag mo pop up ang notification, mamawagi ka sa focus and soul. Kasi may laki. Sura, ako Bible naman sa cellphone good. Kasi may laki. Mapakagasugod ang basa sa imong Bible na naa sa cellphone. Kanya, sa tanto-tanto na yung scroll na yung pop up. O, di ba na sidetrack? Inaana ba ang atong pagtratar sa sulti sa Diyos, sa pulong sa Diyos? Na isulod lang nato siya dito, isip up sa cellphone, pagkagamay kayo sa atong pag-measure, paghatag o value sa atong Biblia. Especially that this is, it is the Word of God. Sulti ni, pulong ni Lord. Promise ra bali ni Lord. Kinahanglan gid ni akong isa pulong. Kinahanglan gid ni akong timanan. Para pag-abot sa mga panahon, dili ko magpapa. The Word, ang pulong sa Ginoo nga dapat, ingon ang Bible, you shall meditate in it day and night. But most of the time, sa lagma na lang yun, na mahinumduman nato Miyerkules, Wibis, Biyernes, kasagara dito rin sa sakit, pero okay na siya, tinuod may iso. The Lord knows. Okay na siya. Sa Sunday puno, ay ta. Puno kita sa pulong sa Ginoo. Why? Because we open the Bible, we open our Bible. And we listen to sa mga preaching. But how about Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday? Naatay word of the day, nakikaptan. Pag-abot sa pagsulay, along the way, naay mga landmines, mga pagsulay, lipag sa kaaway. Di na pang-hardon. Why? Wala tayo kikaptan. Wala tayo kikaptan na pulong sa Diyos. Wala tayo kikaptan na saan sa Diyos. Pulong sa Diyos nga mo meditation o every time there is a need, ma-apply nimo diretso sa imong kinabuhi. No? Word that needs to be meditated and words that needs to be applied sa kinabuhi. Kaya kinabuhi Kristohanon, kung atiman yun na ito ang atong physical, atiman yun po na ito ang atong spiritual, di ba? Kung kakaon tag 3 times a day, dapat na ito spiritual nun, kaon ko 3 times a day. Kung atong physical na ginanglan, food, clothing, shelter, may mga vitamins. Nana po, siguro ang ating spiritual nun, food, water. Nahinala tag pagkaon, nahinala tag tubig, lalan po tag vitamins. All available in the Word of God. This all available in the Bible. I keep on praying, Lord. Duha ko butang kanunay na ko kayo. Lord,
Kung sa dihang gidawat giila nato sa Ginoong Hesus sa adlaw. All those promises na nadawatan nato sa adlaw nga gidawat po nato sa Ginoong Hesus together, no? With the Lord Jesus Christ when the day that He came into our lives. Sa adlaw niya po siya. Nadawatan po na nato. And then the enemy is trying to rob that. Kaya kung wala tayong magiging pangkaptan na pulong kung saan sa Diyos, delikado kayo mga Isus. Okay naman mahagbata, okay naman makakwanta kayo, latakabantay sa mga litag, but you can always rise up, bounce back, and move on. Inana ang tinuod ng Kristohanon. That's why there is a revelation. Di mo kumalang, Lord mo ang butay yun ang great tribulation. Kung sa karon palangaan nga mga kakmay pagsulay, pili ta pakapasar. Kung saan na lang pagkabot aning tawag ng great tribulation? Ay maulay, Lord, strong kayong mga wahing karon kay para gid para di gyud maandam ni. So you see, kung sa importante ang pulong sa Ginoo. The Great Tribulation, my son. Kani ato nakaagyan karon? Wala. There is thinking sa maagyan nato na Great Tribulation, nagipatek di sa Revelation. That's why gani, sa opening pa sa Revelation, ipahimangkuan mo ni Ginoong Hesus ang mga Kristohanon that belongs on these 7 churches. Ipahimangkuan. Sa last nga mga word nga kaibutan niya sa kada church, ibutan, only to the overcomer. Kaya po na ganito, katulad niyo mga, katong nila huntay, only to the overcomer will I grant the seat to sit beside me as I sit beside my Father. Inaanak yun ang kanunan nga kaisulti ni Ginoong Hesus. Balik-balik na sa pito pa church na kaisulti niya. Pero, kaingon kay ko nga, Lord, salamat sa imong favor. Salamat sa imong commendation ang Philadelphian Church. Kaning mga gitawag ng faithful church. You are the church. I am the church. The church actually is not the place. Pero ikaw get actually ang church. Ikaw ang church. So did you see, upon this church, I will build, upon this rock, I will build my church. Grabe, sa diyan ni abot si Ginoo. Kaya ang tanan tungod kay naa na si Ginoo Jesus. Do you have that little strength? Mo man ay gusto sa Ginoo gud. Nanong nahitsura ang tanan na inutan nga inani tungod kay we have that little strength. O ang kaluoy ra gyud sa Dios, ang mercy ra gyud ni Lord, grasya ra gyud ni Lord. Ang naghatag nato og katsada. Ang naghatag ka na itong enablement ka, oy, makaya man di I can do all things man di I through Christ who strengthens me. I am victorious man di I in Christ Jesus. I am more than conquerors man di I through Jesus who loves me. Kaya na di ay tinuod yun ang pulong sa Ginoo nga nagingon, if God before us, who can stand against us? Greater is He that is in me man di I than he that is in the world. So you see, daghan yun kaayong pulong sa Ginoo nga mga saad sa Ginoo nga kung ato lang i-meditate, atong itanom, atong ang sanwa na nga your word have I hidden or I have hidden in my heart so that I cannot sin against you before you. Taguan. No, ang kasing-kasing, ang pulong niya, sunod sa kasing-kasing, kaya kawato mo ang simonyo. Kawato ang simonyo, huwag ka nang malimot ha. At ang isang ulo, may ma-reverse na ito, nalimot ka. Sunod, galing naman mo kabaiho. Kalimutan naman mo, dili naman yung nasuglot sa tulungon. Di man mo gagamiton. No? In times of problems, in times of tragedy, use it. Pero usa dito kung gamito nimo in the midst of problems, in times of trials, in times of sicknesses, in times of kung wala nimo gisagulo, wala nimo, dili nimo ma-apply sa kinabuhi. Inana ka importante ang pulong sa Ginoo ay igsuon.
Hallelujah. Ug ang ikatulong nga rason nga nung the Lord Jesus Christ opens the door that no one or anything can shut it or anybody can shut it. Ang ikatulong, they have not denied the name of Jesus. It's a may kakaulaw na is good. Jesus loves you, my friend. Hallelujah. Sa school, sa trabaho, yung seatmate, they have. Sige kasi kakahadlo ko kakaulaw pag-mention. Kamalawa nga, the most neglected name is the most powerful name. Talaga ko na, ikaw ng Acts, there is none other name given among men wherein you shall be saved. Walay lain nga ngalan. Ngalan na ginagin ng Jesus. Pero the most neglected name. Kay nakaulaw lagi kita. Mga iso. Kung nakaulaw kita mention, isgot sa atong sitmate, isgot sa atong mga kaila, sa atong friends, sa atong pamilya, sa atong neighbors. Nakaulaw kita isgot sa ngalan ng Jesus. Ang dami kaniyo naman, very strong kayo tulong sa Ginoo, sa natingon sa Ginoo Jesus na, he that confesses me before men, will I also confess before my Father. Kung isugid ko ninyo, katubangan sa mga katawan, ako sa misugid, dito sa akong langit mong amahan. Nalaubi ko nila, nakashare ka nila. Ang pinakatsanak ay nga balita. The good news about the Lord Jesus Christ, hindi na po kahisgutan. O nakahibalo na maganda nga, mauragan may the only antidote nga makatambal sa sakit balatian, sa kalibutan, nga pronto distraction na, no? Tungkol kay, silang kahibalo, sa tambal. Kung si antidote, sa balatian nga mauang, is I am sin. Nga dili kay boy mo prevent sa mga katawan na dili kasulod ng langit. They need the antidote. Nga, ato ihang. Dili na ito ihisgot. Dili na ito isulti. They have not denied the name of Jesus. Klaro ka ay he that confess me. He that denies me before men will I also deny. Deny before my Father. Sabi ko na lang, Jesus loves you, my friend. Love ka kayo ni Jesus. Pag maghisgot ng mga problema sa kinabuhi, that's an opportunity. Kung imong kauban ka ila, friend, pamilya, saba, maghisgot sa kalisod, that's an opportunity. That's an opportunity to share the good news about the name of Jesus. Ang hinungdan nga walay mga open doors nga kakaabrihan because we think that we are sufficient. Marag okay naman ang kinamay Kristohan, mag-anak. No! Dili okay ang kinamay Kristohan kung dili paghari isig ng Jesus. The reason why there's no open doors because we neglect the Word of God. We do not keep the Word of God. Di ba kapalumata, it's a great insult. Nagisaaran ka, dili ka mo o matumano niya ang saadi mo. Nagisultian ka, o dili ka maminaw sa sulti niya. Ikaw puno. Na kay friend, na kay lovers, na mga saad, di ka maminaw. Siya sulti. Dili ka mo sa iyong mga saad. Ganahan ka, how much more to our Maker, to our Creator. Di man siguro ganahan si Lord, kung dili ka man mali, dili ka maminaw, di siguro ganahan si Lord, anak. Diba? But that's one thing na nakaprevent sa ato. Why he said there's no opportunity, open doors for opportunity. Manong Lord, happy, kamas, Lord. But there's no open door. The door is always closed man
Is there an open door for opportunity sa mga ginisar sa atong heart? Mauna siya ang mga rason. Ganganong i-bless. Ganong there's a strong commendation of the Lord Jesus Christ sa Church, Philadelphia Church. Kinilang mga Kristohanon na nabilong sa Philadelphia Church. The reason is they acknowledge, apart from the Lord, I can do nothing. I need you, Lord. Kinanglan ako ka, kinanglan ako ang mong sulti, kinanglan ako yung mong pulong, mamulog ka ka natin, Lord. And I need you to share the good news about your name. Ang Ginoo nga labing gamahanan ni ani sa kalibutan. Nagpakatao, pinaagi kang Ginusus, nagpakamatay sa krus para lang ka iluwason. Grabe ka na tayo magpagma. Wala'y makahimo anak, bisan kinsa. Ang Diyos ra, na nagmugla sa langit o sa yuta, siya ay nakahimuan. O siya na yun, makahimo anak, bisan kung saan. Bago gani, if you are a Christian, wingon kang, wala ka kasabot nga, no? Wala ko kasabot nga, no? Ano wala ko kasabot nga, no? Di pa ka dyan. Because you are weak. You have that little strength. If you are a Christian, wala ka kasabot nga, di pa ka dyan ka ni Ginoong Jesus. Because you are a sinner. And the Lord needs to speak. The Lord needs to save you. Ikinanglan na yung daluwas ka. Gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Ay, ano nila kinahanglan? Igsuon. Basta ang Genesis. Sa Genesis pa lang na ang chapter 2, chapter 3. Gibuhat man ito ang remedy, ang solution. Kaysa din nakasala si Adan o si Eva. Declare direction ni Lord. Ang solution, unsay himuon para maluwas, maritim balik ka lang sa sa tao. And there here you are, moingon ka nga, wala ko kasabot nga, no? Unya, moingon pagin ka, moingon pa ka nga, gibuhat ang tanan, di man unta kinahanglan. Ay, igsubuhaton ang tanan mo. Ano kibiyaan niya ang langit? Di mo niya tanan buhaton niya. For you to be saved. For you to be forgiven. Kasi, kung wala tayong pulong ipangkaptan ng Isun, magpapagpag. Kay magbasi lang ta sa katsyada paminaw. Only in the surface. Tsyada kaayo. Kung wala tayong pulong ipangkaptan. Usawa na lang ng Isun. That's why, it was Jesus. Wide is the road that leads to destruction. But narrow is the road that leads to life. Kay even Christians, kung kay walang ipangkaptan na po, pilikan ang Isun. Gisitsitan ka. Iya kong gisitsitan. No! The Lord has chosen you and has called you by name. He knows you. That even your hair are not burnt. Himaluan niya nga langin mo. Saul, Samuel, Moses. Dili tasin sila. Ano ba kailan ng tuloy? Kenneth. Pagkarams na. Automatic na. Wala man si Brad Clinton. Automatic. Diba? Wala. Dili na kailangan manawag mas pastura. Why? Naan na nakaimplant na nakapulong niya. Automatic na
siya. Actually, it is the Holy Spirit. Okay, wala si Brad Clinton, wala si Brad Kenneth, wala nga si Joel available. Oh, Joel. At dili makadungog ang uban. Tanaro ko, sa pagtawag ni Lord kang Samuel, nakadungog pala si Eli, wala ko eh. Si Samuel is why? Because it is the Spirit of the Lord that talks directly to his heart. He called us by name. Ano nila banda? Ano sinsitan kanta niya? He called us by name. Iksuon kung wala kay kaptan na pulong sa Diyos. That's why, kaya balik na ako, if you are a worship leader, you need to be filled with the Word of God, just like the pastor. So sa kapastor, kinanglan, mapunos-punos sa Ginoo, mausap ang worship leader. Mas may kalakinan sa pastor o sa worship leader. They're all ministers. The only difference is, ang worship leader nag-minister through music. Pinaagi sa awan. But the message of the song is God-centered. Because you are a minister. You are a music minister. So kung nanginahanglan kaayo ang pastor sa pulong sa Ginoo, nanginahanglan po kaayo ang worship leader sa pulong sa Diyos. Why? Because the songs that he's going to sing should be in line with the scriptures, in line with the Word of God. Kaya kung dili, how can the Lord moves? Na only in the Word of God that there is power. There is power in the Word of God. That's why we need to declare and proclaim the Word of God. This is the Word of God. Mula sa unang panahon, overnight prayer, mag-apply kami Bible, kami tanan, kami mali si Pastor Sam. Okay. You compose a song. The passage, the scriptures, place a melody on it. Dito na yung Salmo, Proverbs dito ni. Abuat-buatan na mo ang melody. Makakompose na rin may kanta. That is how powerful is the Word of God. Matingala ka, di man mo composer. Makakompose ko, bisan ikaw, ang amo. You see, because there is power in the Word of God. Natingala na lang tapong. Dagan kayo mga dipang, dagan kayo mga original composition during that time. Bisaya, apili na ka. Bisaya, Tagalog, English. Oh, di ba? And you can capture, there's an opportunity to capture the audience. Why? Variation man, variety. Pili na ka. Bisaya, English, Tagalog. All is present. Di ba? The audience, kung na-Inglesero, di ba? Maka-cook up siya. Kung na-Tagalog, di ba? Maka-cook up siya. Kaya na-icon ka. Di ba? Ang first blow sa atong praise concert, di ba? Di kantan ka ng Bisaya, Tagalog, English. Bilang ka-oras ka to. Tagalog, English, Bisaya. And the anointing of the Lord is moving smoothly. Inaanak ka, powerful si Lord. That's why, dili yung kinahanglan na i-take for granted na to ang pulong sa Ginoong Marisol. Ikaw si Pablo, I am not ashamed. Magagnaw si Pablo, I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed of the Lord Jesus Christ. Because the gospel is Jesus Christ. The good news is the gospel. The gospel is Jesus Christ. Because it is the power of God unto salvation. Wala na gilain mo isang isang tao, pag hindi mo talo, nag-ibong seatmate, mong classmate. Grabe na talo-talo. Unless hindi mo siya sultian sa
mayong balita, may tungod kang Ilocos, he will never, never, never be saved. That's why pag naay mga bago, bitaw mo yung suon, minhin, challenge yun ako. Sige, you shall be basic steps to Christianity. Kaya he will never, wala'y sukdan sa Ginoong trabaho nga kinabuhi kung dili magsugod sa ulo, dili magsugod sa basic. The Lord can only work at the lives of people kung nagsugod yun sa ulo, nagsugod di hakuli ni Jesus. Because Jesus Christ is the foundation. So you see, they have not denied the name of Jesus. That's why the door has been opened widely. Hallelujah. We need open doors. We need opportunities to be open. And so on. Acknowledge the Lord, Lord, apart from you, I did nothing. I am weak. I have little strength. And then, kept the word. Kept the promises. Kaptigin na sa atin, Lord. Kaptigin na, Lord. Kung dili ko ni mo ubanan, kamhan, tihugan, puligan, sa panatiha. Lord, wala gid ko'y maabot. Wala gid ko'y maabot sa unan. Wala'y accomplishment. Wala tanan. Because it is only then, di ba? It is only then that you shall prosper and have a good success. Ingon si Joshua 1:8. Hallelujah. Ug diha sa 11 mga isod, atong tiwason basa diha sa 11. 8 and 11 ang atong basa. Ingon sa 11, behold, I come quickly. Hold fast what you have, so that no one can take your crown. Tro na to, behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, so that no one may take your crown. Hallelujah. Nobody can deny that the coming of the Lord Jesus Christ is sooner. Hapit na mo abot ang pagbalik ni Panginoon Jesus tungod kay nakita na nato ang mga timailan. Kung basahon nato ang Matthew chapter 24, Luke chapter 22, Mark, John, Thessalonians, Corinthians, 1 Peter, Timothy, basahon nato ang mga signs. Hapit na mabalik si Ginoong Jesus. Kanilang na ang paglaglag karon sa mga lalaking babae. Ay, sinong nang gilaglag ang Sodom and Gomorrah? Kay wala na nagsubay sa normal na intention o purpose na nung i-create ni Lord ang tao, ang lalaking babae. So, grabe na kayo siya kahugaw, pinagilaglag ni Lord ang Sodom. Gomorrah, kaya lalaki wala na nagsubay sa normal way. Ang babae wala na nagsubay. Makita na ito karon mga igso ng kalibutan, grabe na cute siya, kaayo kahugaw. Sakit no pala noon, pero this is the reality nga makita na ito karon sa world. Sa unang panahon, magtago man, pero karon ladlad na, bata pang gamay. Makita sa una, makita nimo kung closet king, na makita kung dako na. Pero karon bata pa, kagmay pa kay sa tanan, makita mo galadlad na. So meaning to say, this is one of the signs nga hapit na mo balik si Ginoong Jesus. Hapit na maghukom ang Diyos. Nga kalibutan laglaguno na. Kaya siguro si pastora na exaggerated, mga kay pastora, exaggerated, mga kayo. So, malagi ka na. The only problem is wala naman ka. Di tagabasa sa pulong sa Diyos. Kaya aron ka ma-reminded ta, ma-exhort ta. Di mo ko tagabasa.
May siguro nga, ang Biblia, tao ra may gayon mo na, yes. Yes. Tao ra gayon mo na. Pero dili basta-basta nga mga tao. Nga, kanang mga kanto-kanto ra nga mga klase nga mga tao nga dinihugan sa Dios. Ikaduha, lisod po kung dili tao ang gamito ni Lord nga musulat sa iyang pulong while ga-dictate si Lord, lisod po alang-alang magbaka, alang-alang imagine dati, kinsa may creation, kinsa may gimog na ni Lord according to His image and likeness. Katus ang gamito ni Lord na instrumento. Lisod po mo gamit og lain nga wala gimog na niya according to His image and likeness. Tao lagi, kaya alang-alang magkinsa may gamito ni Lord. Sa pagmugna sa tanong butang, ang pagmugna niya sa tao, espesyal. Hihaguan ni Lord. Grabe. Di panimot siguro kay dili sa'yo magporma. Pormahon. Magporma ka o yuta. And then, grabe ka precious because He breathed everything out of His power. Gibuga. Then we become a living soul. Pero kung tanaw, wala na kita. Yuta na kita, abog na kita. Wala sa una din ako malimutan. Wingan ko, tingnan na yung tapad mo. Wala kayo mga pong hinambog na ito dito. Basta kung magkinapaya sa mga hinambog, huwag kita yung ngayon naman. Just imagine how the Lord created us nga gipurma ta gikan sa yuta, gikan sa abog. Kung wala niya gi-breath, no? Gi-breath out. Dili kita mga imong gwapo. Inay mo tapad nga. Wala gi kay kapanginan po. Abog raman day ka. Yuta raman day ka. Nadyaga lang ka. Kay kibugahan ka ni Lord. Kibugahan ka ni Lord of the breath of life. Grabe. Breath of life. Wala mahimog kang guwapo. Kaya wala mo kang kibugahin doon sa breath of life. Dili ka guwapo. Hallelujah. So, present the way. So, behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, so that no one may take your crown. That's in verse 11. Unsang mga butang na naana sa ato? What are these things that we have in us already? Unsang mga butang na naana sa ato? Ako na share sa una, pero wala ba ni Lord ka lang kinugkaangan ba ni Lord no? Na mga ison. Hallelujah. Na, there are things that we have that already we have na that giginahanglan na ato lang kapta bugot kapot kinugot kita. So the things that we need to hold fast, the things that we need to continue to hold on, what are those things? First one, Galatians chapter 4 verse 7. Tanaman ko Galatians chapter 4 verse 7. Sa ingon ito. Ingon din ha. Therefore you are no longer a slave, but a son. Dili na ka ulipon, pero anak. Anak na ka. Inaitapad anak na may kasino. You are no longer a slave. Naana na sa imo from the time that the Lord Jesus Christ died for you and you acknowledge Him as Lord and Savior over your life. Naana. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. So, manununod ka. Diya kang Kristo. Pintuod kang Kristo. Nahimo kang manununod. You are an heir.
on or that we need to hold fast. Hold fast din sa ako. I am using New King James Version. You are an ear. Kasi tawag isa manununod. Susunod. Ay, pastilan may sunod. Hallelujah! Mamangganing balikan ka ni Ginoong Hesus ka ipapuyo ka dito sa langit. Nga balay sa imong langit mong amahan. Aman na ay dapat ang balay sa atong langit mong amahan. Si Lord Jesus Christ mismo ang nagtudlo, anak. Matthew chapter 6. This is how you ought to pray. Mag-angko ka, inaani nga manner. No? This is how you ought to pray. Start with Heavenly Father. Our Father. Susunod. Who art in heaven? Among langit ng naman, nagpuyo sa langit. Mao nang bumalik si Ginoong Hesus, He will come again. Okay. Saan pa na niya? Pagdali kayong pulo sa Ginoo, no? Promise ni Lord dyan. Let not your heart. John chapter 14 verse 1. Let not your heart be troubled. Believe in the Father. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. I will go and prepare. He is preparing a place. I will go and prepare a place for you. And then I will come back and fetch you. Wow. You are an ear. That's why, very special ang calling. Kaya kung dili pa special ang calling, nga nung pakamatyan ka sa krus, nga nung biyaan niya sa makadyan ang langit, damuan siya, nung magpakamatay sa krus. Because there's no demand, payment, nga para lang makapit ang langit, para maluwas ta, para mapasaylo ta sa atong mga sala, para mahatagan at paglaom, katurag yung kamatayo ni Ginoong Hesus ito sa krus. If you are not special, then He will never came. Nga, to the extent nga biyaan sa kanjut ang langit kay manis ka, magpakatao sa pasungan. Gi-undergo ang sakripisyo, mga paglutos, ipurpurungan ng tunog. Di ba pasan sa krus? Ang krus ngayon, ipasan mo pa dito pa siya gilansa. Pag-abot sa Calvary. If you are not special, if you are not an ear, you will not come this far. Di ka kaabot tinani ng mga panahon ng karugulis. Kung wala ka, kung dili ka special, kung wala ka gitawag, kung wala ka gipili, di ka kaabot ni ini nga mga panahon na. Nagpasabot lang, you are so precious that every opportunity, every open doors, God has laid in front of you. Lord, thank you. Inanip ko ka special. Ngayon mo kong ipahamat siya sa krus. Ngayon mo kong iluwas. Kung imong kong ipasay. Sa kadaghan ba sa akong sala? Sukal pa kanya ito, gamay pa ako. Hangtod karon. Kaya, kidilit ni mo ang tanan, murag computer, i-delete in just a second. Because I acknowledge you as God and I accepted you as my Lord and my Savior. Nakakasimple ka, Lord. Pero ang sakripisyo ngayon mo, dito ibabaw sa krus. Grabe ka sakit. Gibutang-butangan ka. Marahag bulang, pasa-pasa, ang kaipas, dala na sa dito ka Lunes, balik-balik. Kanya wala lang ka, nagbaklay nga haruhan. Nagbaklay kang ipurong-purungan sa tulog. Nagpasaan sa cross. Gikinahanglan, hindi ay kaya, Lord, para maluwas ko. Gikinahanglan, hindi kaya itong himuunin mo. Para lang ko makapuyong langit. Kay riniro na ito, I am an ear, sumusunod na ito. Manang hinunan, Lord, may mo isaharan nga balikan. Balikan kita sa Diyos.
Nga napulang si Ginoy na twinkling on ang ubanay, Corinthians at Thessalonians sige yun. In a twinkling of an eye, sa makalit lang, isa na kapamilok mo yung so, mabot si Ginoy Jesus. And that is the glorious hope nga atong kapabuton. The only prophecy nga wala pa na fulfill, the second coming of Jesus. Nagulat ba na anak mo, Jesus? Nagulat ba na anak? Alam saan, you Lord, galingon siya, I will come again. Kaya bilhin nyo mga igsoon, there's power in waiting. Nga nung kung kahulat ka anak mga igsoon, dili na kakahuna-una nga, bakit yung balay pa ni mga butang dili nga kalibutan. Kada ba rin nagulat nga mabisi pa sa nagang butang. Kung nagulat ka mga igsoon, focus na ka sa inyong kahulatan. Dili na ka mabisi sa nagang kalibutan, dili nga kalibutan. And the second thing that we have that we need to hold fast. We have already the anointing. Kaysa adlaw nga gidawat nimo si Ginoong Jesus, ngayong personal nga Ginoong manluluwas gilang nga Dios. The Holy Spirit has been residing in your heart. Naan ang Holy Spirit. The anointing is the Holy Spirit. Giginahanglan nga puy anta sa balang Espiritu kay ano na dili kaya makaya. Kayo na our own strength, dili kaya. Dili yun kaya may son. Giginahanglan nga puy anta sa balang Espiritu. Because it is only through the power of the Holy Spirit that we can do all things. Through Christ. The Spirit of the Lord Jesus Christ is residing. You have that already in your Christian life. We need to hold that fast. We need to hold on the truth. Ayaw pagduha-duha mga igsoon. Kaya kung tinuod nga gidawat na mo si Ginoong Jesus na do not doubt. Ayaw pagduha-duha nga gipuy-an ka na ni Ginoong Jesus. Kay doubt is the opposite of faith. Opposite kayo na. Excuse me. Doubt is the opposite of faith. Without faith, it is impossible to please God. Hebrews chapter 11. Without faith, it is impossible. And doubt is the opposite of faith. It is a direct insult to our God. May nga Ginoo, kung sa pagkain nga mga pray ba, siya na ako ipakita kanimo nga kihimo ko naman ang tanan. Nagpakamatay ng Krus. Gipuy-an, no? Muna nga mga bata, abdi kayo. Asa si Jesus? Mga bata mo yun, ang uban mo yun, tus langit. Asa si Jesus? Nasa akong heart. Nadiri. Nadiri sa akong heart. Asa na ito, Gibo? Asa na po? Asa na po? Asa na ito di-plastar si Jesus sa atong heart, sa atong mind? Asa na ito siya di-plastar? If you know Him, kung kay baluha, kung kinsa si Jesus, i-plastar gani mo siya sa pinaka-safest place na mo rule sa imong pagkatao. Diya kini mo siya i-plastar. Pinaka-safest kay diya. Kay kung diri, dinhi ga battle ang mind is the battleground. Dinhi ga battle ang mga thought nga iya sa kalibutan o mga thought nga iya sa Dios. O isod ka ay siya buntugon kung diha na nimo siya i-plastar. It should be travel from here to here. Wala
pinaka the best o safest place na kaplastaran ka Ginoo. That's why, Lord, I receive you as my Lord and Savior in my heart. And I acknowledge you as my God. Maragin na may soul ang starting point. Maragin na siya ang barometer sa Kristohanon nga kinabuhi in order to grow, in order to mature, in order to have that confidence na, yes, usa ko sa balikan ni Ginoong Jesus. Yes, Lord, I'm looking forward for that glorious day na mabalik na kalulog. Ipong paon, papiyon dito sa langit, dito sa dapit nga, wala, ang revelation na yun, wala na paghilak, wala na kasakit, no? Wala na paghago dito kay everything will be provided na. Wala na pinakatsaga na lapit. No? So excited na lang may son. Ako excited kay ko, Lord. Yes, Lord. Magkita na lang me. Magkita na lang yung Lord. Magkita na po me. O, nakabalo na ka, Lord. Kung kinsa na siya. Kaya kamura ba yung nagsabi ko, nakahita mo me. Para mapupok ko, mamulda dito na, Lord. Hallelujah. Na siya may suon. We are an ear. We have that anointing already. We need to hold that fast. Ayaw paminaw bakit sa kaaway. Ang problema paminaw mas bakit sa kaaway. Kaya diyan siya masulod o. Diyan sa mind. Because mind is a battleground. No? Ang kaluwas. Ato, mangka, anak, Savior. Ato, anak, storyara na. Ato, anak, sa libro. Uy, inanak sa inyo, may istorya. Naraman na siya, tuko na yung pastor. Sige, wali-wali na siya kay, naraman na. Naraman na ilang tumong, Pero you know, hindi man yun, tanan yun. Na kung ano, kaya na mga anak, kaya ang intention. But just allow the Lord na, sila na bahala. Sila na bahala. Basta kita, pamuhat ka na, by heart yun nga, by good intention, no? So, hindi na tawag chance kay, hindi nato na siya trabaho, hindi nato na katungod ng mag-chance. No? Though there are groups yun na judgmental and critical, pero hindi na natana na eh. Muray makasampung, makababang na, hindi ko maka-learn to love you. Because I am too critical and I am so judgmental. Hindi na noon ka na ako malakay. Nagsihin ako pamantay sa imong bibigto. Yung naman ang suko ni Ginoong Jesus. The greatest commandments that should love God above all and you should love your neighbor. Now, I cannot love my neighbor kung nagsihin pamantay niya. Critical kay kong spirit, judgmental kay kong spirit. Na unless and until you cannot learn to love your neighbor, hindi ma-fulfill ang kabalauran. Pero maninti na makadawat ang tingog ng condemnation. Naging sa Romans chapter 8, no? Condemnation. Pero katukulong na anak ang Kristo, there is no more condemnation in their heart. Wala na. But the love should reign. The love should reign. So, tingnan na yung posible ng anointing na kuya kasi masingkasi ay will not bear fruit. Matamalaway kita na, the number one fruit is love. Love, peace, joy. Pero, barometer yun na starting, kwan yun na siya. Kanang mugin na siya sinugdahan yun. Love. Love. So, you have that anointing. You have that anointing reason. I am not kalimti. That's the second thing that we have that needs to hold fast. Hold on. Ikatulo. Tanaw na po reason ang ikatulo diya sa behold, I am coming out. Oh, behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. The third thing that we have that needs to hold on or hold fast is you have that victory. You have that kalaugan na nagmanaugo ng
Ginoo Hesus. Niabot ang kadaugan. Nga naman, ang imong ginawat o gipakamatyan ka sa krus siya nga nagpakamatay sa krus karon mo yung nasa imong kasing-kasing mo uban na kanimo from here to eternity di ba na kadaugan mo igsoon pero say mangugad mo worship away imong sinili ay kisa na kadaugan kisa magparehags kadaugan na mangugad ba worship leader ang imong sinili igsoon ka ng pagmata parang ni magkabuntag sa iyong kadaugan na nakadagan kayo mga tao karon di napakamata na kung pobre ingong ibanguwag kung nato ay nag-cardiac arrest inilisog yun kaya nato man pasalamati kanalang daan kadaugan na na so Lord salamat kay kagipagkapan mo ang akong mga mata niyo sa iskabutagon kadaghan sa dili nagabuka ang mata grabe ba pag mata parang sa ihap na if you will try to count it one by one ikan pag ay sa pagkatulog palang daan ingon ang Ginoo the Lord never sleep nor slumber kay gabantayan kaniya ako ginibantayan si Flor kay gamiton ko para ba ni siya patayin ko para ba ni siya gamiton sa buluhaton alang sa pagpalapad sa gingharian ni Sinta sa panahon nga natulog ko grabe pag mata gipabuka pa mo may gani Lord ako rin na siya may gani Lord kay gagula pag akong tingog kay tatol maron amang dili gyud mo gawas bisan saan nakasalamat ko ta anak may suwan naapay tingog ko kay thank you Lord good morning atag sa isang minuto luoy kayo grabe paningkamot yun kamagawas kayo ng tingog pero di kayo makatawag kayo amang salamat sa Ginoo kay pakadungog patas tingog na bango na but mo sa dili ka mungol wala sa Revelation the seven churches kanunay those who have ear let them hear kaya tinod ka na nilungan ano ba gayon wala po masamot din may ison those who have ear let them hear balik-balik yun sa seven churches ginamensyon na ni Ginoo Jesus grabe na pasalamatin you have that victory already kaya ni Lord pag atubang karong adlaw Lord mga challenges, mga struggles mga problems kaya ni Lord kay kauban ang problema kung may ison kay you never acknowledge Him as your companion your kauban na tanaragon pag mata palang daan sa buntag na may imagine ako naagin si Ginoo Jesus si Ginoo Jesus bisa pagpanumbayan na lang hindi naman nag-pray hindi kita ni mo tumay na ay Lord na may galit kauban beta dahil kauna ay bisan pag kaya ko ni mo ma-acknowledge hindi mo pa naman Lord kaya hindi mo nag-pray kauna wala kaya ako hindi ka mo mapansin pero na si Lord pagkawas si mo sa balay nakagin si Lord kauban pagtabok ni mo kasada na si Lord di lang yung di mo siya i-acknowledge ay naamray ka Lord salamat kayo Lord kabalo ba mo sa pray without ceasing dili na prayer nga hala na lang di na lang kam nabaw kay pray without ceasing lagi pray without ceasing no it is a constant communication knowing that He is your companion constant pagtapok sa dalan Lord ha bantay ko Lord kauban mo ta Lord dili na ako kaya ni Lord examso dili kaya ni Lord just acknowledge Him that is a constant Lord dili kaya ni trabaho mo giyansakan ko lang ang trabaho dili na ako kaya but you are my strength my power my wisdom Lord you are my Lord my everything constant communication ingon na siya kaya kung na-establish na ang personal relationship kung kalimtan na rin mo siya kasi bana o nalimot istorya siya ng asawa nalimot na basin nalimot siya minyo siya niya kanang nalimot siya na di lang siya makikistorya siya ng asawa basi ibungan na siya ulit tao siya hindi lang siya makikistorya siya ng asawa ang asawa po nalimot ang pakistorya communication siya bana nalimot siya
ni. Wala na istoryahan ay. Kung sa relationship hindi ang kalibutan, na kinahanglan ng communication, the same way sa atong Ginoo. That's why the essence of Christianity is personal relationship with the Lord Jesus Christ. Christianity ganit. Tanara ang word na Christianity. The root word is Christ. So you have that personal relationship with Jesus. Na dili ba lagi ka nga pag-istorya niya. Dili ba nga, hi Lord, good morning. Thank you, Lord, Ana. Dito mo. Yeah, pagka po sa office, nagkang kayo mga challenges. Pagka sa office, nagkang problema. Bugat kayo. Yan pa rin akong boss. Pangansakan mo sa trabaho ka. Dili ba ni trabaho na ko? You see? Kung nakapreparar pa lang ka, kay ibukaw ka ni Lord na nag-istorya mo, ipatahigan ka ni Lord, ready na. Ready. Pangandam na. Kaya umiyak dito sa opisina na, basta. Last night, nagsakay ko sikat. Umiyak. Hubog mo na ng sikat. Yung uban minipol, last Wednesday, after prayer meeting na siguro. So sakay ni. Pag sakay na mo, grabe yung babutbut niya, tsaka ng inyong 20. Pero okay, pag at the middle sa biyahe, paulis wala eh. Tingnan siya na, tingnan ko, kapabutbut man niya, baka kapag kayo is either nakaana siya or unsa ba hubog siya, kayo nung siya na. Una na niya nakitimi, na duwami ko sa hero niya. So kapatid din siya na, kanang imong 20, di na paigo sa parang kasamot kayo ko gid mga iso. Siya ko intercede, Lord, kanang itouch ang heart. Kaya walang sakit kayo ang iyang mga balikan, pasahero ka. Sakit kayo, walang sikit niya. Kaya kung akong dili ko ready yung face aning pagsulay, matumpangan ako siya. Nga naman may naman ko nga, wala kayong mata. Nakita niyo mo ang sakay sa musika duha, o yung mga buong yung mga lawas. Nga kung nakita lang ang tani mo, baka malibad ka yun nga. Ma'am, pwede, isa lang. Dito na yung isa. Pwede, ayan ang magsakay kay mga dagko mo. Pwede yung tagi siya kabalibad ni Nana, di ba? Lakanway ba? Pwede ginawa siya kasapay. Pwede na ko siya inon nga, ngano nagpiyong ka? Kita na ang tangi mo pasayro. Kapag dili kaya, dili, kung saan problema ka naman pag sa naglinya nga sikat. Pwede ba sila yung uman dito masugot nga okay ra. Mamsakay ng duwa nga mga buaw. Ano ka? So, naagi ko'y katarungan nga mga saba, di ka din driver sa sikat. Kaya wala bigyan siya imig. Wala siya imig. But halfway, nagpagutbot na niya. Grabe kay Clayson. Panan nga klase nga malikas ni sinumpay. Isumpay ganyan. Ay ko, Lord, nabangin ko. First time din na ka-encounter ko nga pagsulay. Kung dili pa, kung dili ko andam sa pag-atubang ni anak nga mga ni anak tibok adlaw, matumpangan din ako. Matumpangan din. Nadiin pag ikumatag piti, kaya masuko maulit mo na. Balikas-balikas. Tabang kayo, Lord. Ganan yung Lord. Tabang ito. Dili kaya. First time ko na kayo ang nani. Sinang kakway IWA, ko kayo. Ba? Niya mga PSITE, mga inanan. Ito, grabe yun. Sinumpay na siya ngayon. So, ang klase-klase yun. Grabe taniya ba? Pero pagsulay. So, pagsulay. Kalma. Kaya hindi ka mahimong panalangin. Kalma. Kaya kasi di ka karoon, di mo nadagang imong kahayag. Kalma. Nakailarabanin sila, di mo. Kanang mga diversikat, kaila kayo nang sa malululong yun, diha niya, likado kayo, magdagdag ka diha kayo. No? Anak. So, you need that strength, the wisdom, the power of the Lord to conquer all these things that will come along the way. Manangadlaw ng ginaglan yung tamang sa Ginoo. Nangilangan nila yung tamang ni Lord. Lord, have mercy. Lord, maluhay ka, manintaon ngayon ko, Lord, ngayon kung budiling yung, ako'y Lord, magkasal, di ko mo danang. Di ko may mong asin. You cannot be a light and a salt to the earth. Lord, unsay kalainan, dili makita ang kalainan. Sa Kristuano, dili Kristuano. Pariya ra di ay, the same ra. Kaya mga Kristuano, mga anak ito, ay, mga dili Kristuano na anak, walay kalainan mga Kristuano na anak ay gapon. So careful lang mga igsuano, careful. Sige na mga pagsulay. Siguro makaintang nga gamay, mga kayo mga pagsulay.
sila kaya ra na ay walay may laki Kristo isay may laki Kristo ano dire tas kamot me wala hindi ka masiguro. You need to depend on the Lord Jesus Christ. You need the grace to abound even more. You need the mercy of the Lord. You need the wisdom to conquer all these trials, all these problems, all these things. You need the ginanglata. That's why God make you open the door because you have little strength. Hindi kaya, Lord. We are too weak to save ourselves. No? We need to be totally dependent upon the Lord Jesus Christ. Is Jesus Christ. Apart from me, you can do nothing. Ang pulong sa Ginoo, apart from me, you can do nothing. And there you are, mayroon kang, kaya rani. Abutang ilang kaya ni, through Jesus Christ. Sumpahin lang, through Jesus Christ. Pero wala, dili mo isumpay ang ngalan ni Jesus. Kaya rani. Dili kaya ulit. Sumpahin lang, through Jesus Christ. And that's the third thing, no, that we already have, that we need to hold fast. And the fourth thing, the word is election. Makita nato 2 Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1 verse 10. Therefore, brethren, be even more diligent to make your calling and election sure. If you do these things, you will never stumble. No, if you do these things, you will never stumble. So you are elected. Dili na tungod kay worthy ka, dili na tungod kay bright ka, dili na tungod kay angayan ka. No. By the mercy of the Lord, siya ang gabuot kung piliin ka. Bisan kasagara ra ba kapilion sa Ginoo kay katong mga walay nana, katong mga magkasasala, katong gitanaw sa kadalipan na wala nay nada, katong gitanaw sa mga tao nga salot ng lipunan. So that election, you need to hold fast. Ayaw gitna kay kawaton man as kaaway, magkantay ka. Down is sinugdanan na siya. Pag mag-down ka, meaning, tanaw si Adam, si Iba. Ano siya na? Bitaw, no? Ano rin si Iba? Nag-start siya o down. Sa pag-down na, confused na yung mind. And then, fertile na ang mind niya. So, kipugasan na naglahan na rin sa kaaway. Bugas ang iyang confused mind. So, doon nag-down. When the Lord elected you, di man siguro pastor, kanang ngayon bitata nga, why me, Lord? Kanang gamiton ko ni mo, Lord. At ubagon pa ka ni Lord, nga ngano di mo sa lugar di ka na ko gamiton. Dili ka na anak maigsuot. Dili dapat inanangay statement. Kanong ako gid, Lord, na kuan, nga akasasala. Busa gani, ayo na ko ka, busa gani gitawag na ka, busa gani gipilit na ka, busa gani gipanalagidan ta ka, busa gani gigaman ta ka, busa gani gipuyan ta ka, busa gani buka na kayo mong mga mata, kay gamiton ta ka. Why me, Lord? Realize, Lord, why not you? And insakto nga statement is, Lord, I am crucified with Christ, nevertheless, I live, yet not I. Hindi na ako makinabuhay ninyo. But Christ liveth in me. So, kay ikaw na nagpuyo sa mong kinabuhi, hindi na ako tayo nilihan kinabuhi, ikaw na natagyan ni ini. Kaya saan na mo ginawat na kag, ipahari na kasi, ikaw na tagyan sa mong kinabuhi. O kaya ikaw ang tagyan, ikaw na mabuot. Kaya ang kinabuhi na ko karon, kinabuhi ko na din para sa iyong kaimayaan. The life which I now live, I live it for the Son of God who loved me and gave Himself for me. No? Wala na ilahin. Sa mga rason nga di kinabuhi ko ni nga klase nga kinabuhi. Nagkinabuhi na yun ko karon gihimo man ni maunta ng Lord. So kinabuhi na ko ron nga gibuhian mo. Kinabuhion ko na yun para sa kaymayaan ni Ginoong Jesus. So anong gihangol ko ang ako kinabuhi nga gamiton
sa mga buluhaton na may kanamigitan sa kahimayaan sa Diyos. You have all the authority, Lord, to use me for your glory. Ikaw lang ang may katungod na mo pahimulos. Mo gamit ni nga kinabuhi. In the first place, wala na kini kinabuhi mo naman igiluwas. Giandam na gibalikan mo, giandam mo nga kunin mo para niya nang giandam po ni mo nga lapit sa langit. So sa may pulos, Lord. So it is your will should be done, not mine. Para kang Ginoong Jesus, Father, if it be possible, let this cup pass through me, but not according to my will, but according to your will. Yan ang may sunod. Sumala sa imong pagbulutan, Lord. Dili na sumala sa akong gusto. Sumala sa akong pagbulutan. Dili na, Lord. Sumala na din according to your perfect will. Dili na ako. Ngano, in the first place, ngano, ihawal ko man eh, nga kinabuhi. Dili naman ako tagyan nini nga kinabuhi. You have paid it already. You have paid the price. Gibayaran na ni gusto ko kay nga bili dito sa langit. Gilukat na rin mo. Nasa kanhi ako nang giprenda. Giprenda sa kaaway. Hallelujah. Kaya, hapit na maghukom, hapit na marimati ang kinabuhi ko. But here you are. Always, here you are. To the rescue. No? Dahil, Lord, grabe yun kayo, Lord, ang kinabuhi na ko. You met me halfway. Itagbo ni mo yun. Wala na panahon na, grabe yun, Lord. Itagbo ni mo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Dili ba ta worthy sa grasya, sa kaluoy, sa gugma ni Lord? We're not worthy. Pero gihimo niya yun ang tanan. Gihimo niya ang tanan para lang yun maluwas tayo. Na ang sakripisyo ni Ginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon ako ang tanan, Hallelujah. Thank you, Father, Lord, for reminding us, Lord, again and again. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, God, that you have assured us, Lord, that whatever we have, we need to hold fast and hold on. Being an heir together with Jesus Christ, having an anointing, kaya na, Lord, having that victory in Christ Jesus, having that election, Lord, that you have elected us as one of your children. Thank you for reminding us once again, Lord. Dili na mo kaya pa, Lord, kaya na mo, Ginoo, i-hold fast kini nga mga butang na may mag-iantad ka na mo, Lord. Kay ikaw ang Diyos nga naging na mo nga labing kamahanan. Nasahil sa tanan, o kanaang nanunan, sa tanang lapit, sa nang oras, sa nang panahon, na nanunan. Even in times of problems, even in times of trials, even in times of testings, you are always there. You know everything because you are an all-knowing God. Lord, thank you for having you as our Savior, for being our healer, for being our provider, our God, our Lord, our Master, our King, our strong tower, our provider, our maker, our counselor, our friend. Thank you for the Lord of everything. Thank you for the hope. Thank you for the assurance. Thank you for the eternal life. Thank you, Lord, that you're coming back again. Thank you, Father. That's why we need to hold on to the
the power of your name. We need to hold fast to the power of your word. Jesus. Knowing that you have done everything, Lord. You have done everything. Sacrifice your life on the cross. Poured out your blood in the Calvary. And the blood that you have been pouring out until today, there is power in it. Thank you, Lord. Pinagpabilibing nagbarong tungkol kanimo. It is only through you, by you, because of you. Thank you for your grace. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Thank you for your touch, Lord. That healing comes through. Thank you for everything, God. Kung nakulangan kami sa pagpasalamat, Lord, sa naghagay mga butang na ako nabiyay na ang konsulat o kanilatuan ng karoon na mahikalimot niyo sa pagpasalamat, Lord. Pasayo kami. And once again, Lord, just wanted, Lord, to reiterate, Lord, in counting the blessing one by one. Father, thank you for your love that sustain us, for your grace that continuously sustaining us, Lord, every day. Salamat ka, Lord, pagkamayog yun mo, Lord. Words that you have to say thank you for everything that you have done, for everything that even today you're doing, Lord, and even for the thing that you're going to do, Lord, in the coming days. Thank you. Words stand for them, Lord, but you know our heart. How grateful we are that you came into our hearts, into our lives. We're so grateful for your mercy and love. Thank you, I know the life of God, Lord. So like a thousand, Lord, we just wanted to thank you from the bottom of my heart, Lord. Thank you so much for loving us, Lord, that you have died on the cross in behalf of us, Lord, that you have given us the hope and the assurance to live together with you in heaven. Thank you, kayo, Lord. Salamat kayo, Lord. Lalagon kayo, Lord. Sinuhin mo mga pulong tumuti Ginoo nga pa-install Ginoo kini sa pinaka-tampok Ginoo nga napin sunod sa mga kasing-kasing, Lord. And we'll continue to reign. We'll continue to rule in our lives, Lord. Salamat kayo, Ginoo. Lalagon kayo, Lord, sa walay katapusan naman. Dawatan ang mga pagpasalamat pagdahil pagimaya pinaakin sa pagkahanan ng ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoong maluluwas. Amen. Pakaka